Sa Anti-Drugs and Social Protection na ipapresenta ng ating police officer dyan, Lindsay Bayos, na ang layunin ay hindi lamang maiwas ng pagkalat ng droga, kundi matutunan din ang mga kapukos sa proteksyon at tulong para sa ating mga kabataan. Bigyan natin para namin ng speaker po. Magandang umaga sa ating lahat. Kumain na ba ito? Kumain ba? Pinakakawin pa naman ito. Hindi sinabi, nagpausan kayo. So yun hindi, sa tayo, wala yung isang kasama ko. Kasi may ginawa siya. Dapat dalawa kami yung magsasalita. Kaya sinasabi ko hanggang ako. Ako naman hanggang stress. Hindi, ano lang, papakakyawan lang natin. Kasi lagi-lagi naman, may nag-discuss sa inyo regarding sa drugs, diba? Alam niyo ang pagkakaiba ng drugs at saka sa illegal drugs, yung ganun. Alam naman natin, diba, na papag-aralan din sa school. Ang illegal drugs, yun yung may illegal drugs is, yun yung mga bawal na illegal drugs, bawal na gamot talaga yun. Tama naman, diba? Illegal drugs is bawal na gamot, which is pinakabawal ng batas. Tama, yun yung Republic Act 9165. Diba? Diba? Ang paggamit, pagbebenta, o kahit hawak-hawak mo lang yun, bawal na yun. Kaya pati ang pagtatanim ng, kasama din yung pagtatanim ng marijuana. Sino may tanim pa niya? Diba? Alam ba niyo yung sugar doon? Alam ba niyo yung sugar doon? Hindi. Parang tawon? Ano pa? Christmas tree. Baka may tree yun. Christmas tree. Sana wala namang gano'n, ano? Kasi bawal ang pagtatanim ng mga gano'n. Lagi na rin-discuss din sa inyo kung anong naitutulot na bawal na gamot. Nakikita naman ninyo yung mga itsura. Pwede ba? Umayat siguro, no? Umayat, pero magdaban, umayat ka. Diba? Umango ba? Umango, diba? Mas umango, diba? Tapos parang retarded niya. Diba? Ano, effective ba siya sa trabaho niya? Baka magamit dahil hindi natutulog. Diba? Walang uyat-uyat sa kanila. Sa tingin nyo ba, effective ba siya na trabaho? Diba? Hindi. Kaya walang maganda ang naitutulog. Sino ba susubo? Kung may nakasubo na? May nakapag-try ba? Bakit? Ang ginagawa? So, dali yung subukan, kasi baka mamaya may nagsasabi sa inyo. Sabi kasi ano daw paganda daw, papayat daw. Kukontrolin ko naman, para maging sexy ako. Hanggang sa, di ba? Hanggang sa naanin na. Kung hindi na siya makapag-function kapag hindi na siya magamit ng illegal na droga. O gusto ba ninyo yun? Tsaka ang ginagawa kasi sa inyo, kasi mga estudyante pa kayo, baka 100 lang ang benta sa inyo, 200, hanggang sa maging adik na nga kayo at hindi kayo makapag-function pagka hindi kayo nakaka-hit-hit. Noon, kaya ang gagawin, mamahalan nila. Kaya, yung tendency ninyo, huwag nanakaw. Ano pa? Umubiyet para may pamili. Hindi kaya mamaya, magbenta kayo para makalibre. Tama ba? Ano po ba yun? Ano ba yun? Mahirap na, no? Kaya gusto mo maging doon sa isang grupo, kadamit ka rin para may isang kanila. Which is hindi dapat ganoon. Kasi sila baka may pambayad sila, mayaman sila. Pagka nagkakulihan sila, nakakalaya kasi may pambil. Ikaw may iwan sa preso, mag-isa mo. Sasabihin pa, ikaw ang sinuno. Pero sila pala ang nagbibigay sa'yo. May mga para social tayo, gumamit din tayo, mga ecstasy, mga ganun, ano ba? Ayaw natin ng tulgo, yun naman kauso ng kawan nila, ng tabletas. Wala sa matindi yun. Lahat ng sinuno kayo, may mga pangarap sa buhay. Yung mga nasa likod, ng tumatawan, pangarap sa buhay. Ha? Psychologist, o kailangan yan. Sa maraming abuse ngayon, sa mga bawsi, dapat mag-psychologist ka, magpapahal na. Hindi yung kada tayo mo support, magpapabayad ka. Sana nga, hindi, yan naman, profession naman yan. Tigil yun naman natin eh. Magtrabaho tayo para may kitain para sa pamilya natin, para mapagbigay tayo sa mga magulang. Pero baka may nakita nyo din, baka pwedeng may pa-free. Sa mga nangailangan, tulad ng mga ganito na ano, di ba? May free HIV na testing kasi wala nang tulad sa amin yan. Kasi yung pan-report mo. Kaya nakatakot yung iba. Bakit? Kasi tawa, mapapasok sa ulo yung ginagawa sa kanya. Lagyan mo na, okay lang yun. Ano po siya. So, dito, may tanong ba kayo tungkol sa yung drugs, kung ano, baka gusto naman tayo mga penalty, may doon? O wala naman, interesant ba? Di ba tayo may cellphone? Hindi nakaka-curious kayo ano yung marijuana. Search namin nyo sa cellphone nyo. Image ng marijuana, makikisip nyo ang itsura na. Yung process, yung fresh na marijuana, yung nakagawa ng parang twigs na, makikita nyo doon. So, hindi kayo mawawala. Nag-search na. Kayo naman yung nakita yan. Wala sa school, hindi dito sa school. Ay, hindi dito naman. So, pinapakita yung sa ako lang ecstasy, mga gano'n. Nakikita nyo. Mga cocaine, shabu, hindi natawag. Pagka na-curious kayo, huwag kayo maghanap ng kinihan, makikita sa internet. Gaano katagal? Gaano marami mo pa? Depende kasi sa kung gaano karami yung nakuha sa'yo. Ganun din yung kung gaano ka katagal sa tulungan. Nakuha lang ba sa'yo yun o naging positive ka din? Kung positive ka, ano magamit? Plus, din minsan, itatagal sa tulungan. Ang pinaka-importante, kung wala kang pera, tatawid ka sa tulungan. Kasi wala kang family bills. Nagpapagyan sa tulungan. Kasi pwede naman yung piyansa. Kaya lang, yung pangalan ninyo, nakakalit na doon ilang beses na nahuli sa drugs. Tapos, paulit-ulit pa siya. O ano pa na. Pagka paulit-ulit ka kasi, tapos bibigay ka pa ba nila? Hindi. Hindi ka na pwedeng makapag-pay. May certain, kung ilan lang beses na pwedeng makapag-pay. Pagka paulit-ulit ka na, hindi ka na makayagan ng photo. Search sentence sa tatay sa tulungan. Halimbawa, nakuli ka, 15 years old, 16 years old. Dahil sa doon, hirap doon. Ano, hindi ka doon, di mag-asawa ka na sa loob. Kaya hindi ka naman pwede mag-asawa. May nasawa na lalaki sa
aasawahin na lang ng lalaki at babae. Sa loob. Diba? Eh, lagi kami nagpunta kasi yung iba kasi parang hindi magsalita ng salita na ito. Pero gusto ko pa rin yung sultan. Sinasabi naman namin kung ano yung nangyayari. Talaga, sa mga galing sa mga kulungan na kahit anong kaso naman yung ano doon, basta galing kayo doon, di ba yung kahit kayo Manila, pagka galing sa kulungan yung ano, kahit sabihin natin kamag-anak nyo, di ba Manila kayo? Sasabihin parang natin yung magkakapit kayo, sino mo ang sino mo yung dahil yung mga tao. Dahil ang kulungan, dahil adik. Di ba? May discrimination. Tama. Kaya kung ayaw ninyo na magandang kayo, iwasan na ninyo yung mga bagay na alam nyo na, kakapangawak ninyo, kaya pwede, sumira ang buhay ninyo, pwede kayo makulong. Hindi kayo naman, hindi kayo makulong, pero takas ng takas. Diba, wala kapatay ka, ayaw mo magpakulong. Tumakas ako, sasapat mo, tali parang ang dagali. Ano, hindi ka makalabas ng malaya, hindi mo magagawa yung dapat mo kami kasi natatakot ka na baka. Pagputing ka, hindi tayo pag nasa labas sila. So, saan yung nakulong kayo? Tama ba? So, mali. Huwag yung tawanan. So, wala kayong tanong regarding sa mga illegal drugs? Kasi papakabiyawan ko lang, sabihin ko mga Stevie. Wala kayong tanong? Wala. So, kung may mga tanong, pwede naman kayo magtanong sa station kasi wala namang bayad yun. Pwede kayo lumalaw doon. Dalaw na magtanong ha, hindi yung kayo may dadalhin ng mga pinili kasi kayo ginawa kayo. Nagisa ko, nandun na kayo, dinadala ko, nilakaposas na kayo, tapos gaganon kayo. Nadalaw lang po. Nadalaw lang, yun wala sa loob mo. Mahirap yun. Mga ilang taon kayo yung mga nandito? Sino pinakabatay? Ang ganun magparuan, o sige sabihin natin may 25 ba? 25, 22, 20, 19, 18. Ganun, oo. O mga legal age, ito papakita niya kasi pupunta na tayo sa mga kaso ng mga bawsi, yung mga jowa-jowa dyan, mga bata. Sino may jowa ng 13, 14, 15? Ha? Pagka may mga jowa kayo, talaga may engage kayo sa premarital sex? May mga jowa? Nagkakaroon kayo? Sexual intercourse? Pagka may jowa? Ano ba yun? Nagdag ba yun? Pagka girlfriend mo na, gagawin na ninyo yung ginagawa ng asawa? Hindi naman may permits yun, di ba? Kasi boyfriend at saka girlfriend lang naman kayo, tama? O yung mga nasa legal na edad, may girlfriend kayo, 17, 16, 15, 14. Pag ginalaw ninyo yun, may kaso kayo dun ha? No? Baka akala nyo dahil jowa nyo, dahil pumayag siya, baka mamaya malaman ng magulang nila, pwede kayo makasukan. Kahit tinusukupan ng 17, 16, 15. Bakit? Bakit may kaso kayo? Pagka ganon? Dahil ang nagalaw ninyo ay minor de edad. Pagka minor, wala kayong laban doon. Ano? Kasi ang sa batas natin, ang mga ganung edad ay wala pa sa gustong pag-iisip para alam daw nila ang mali at tama. Naiintindihan niyo? So, papasok yun sa sexual abuse in relation to RA 7610. Ngayon, yung mga minor, hindi porke naman na minor kayo, o di ba may jowa kayo, tapos iniwalayan kayo. Sasabihin nyo, kakasuhan nyo ng rape. Kasi ginalaw mo ako, tapos iiwalayan mo ako, hanggang ganun lang, hindi kakasuhan kayo, kakasuhan ng rape. Pero ang maging pasok kasi ng sexual abuse kasi yung jowa naman kayo. Hindi tulad noon, na pagka naabutan ng magulang, minor de edad, at saka nasa legal age na anak, may pagod, hindi po, kasi magka-relasyon kasi kayo. Ang rape is yung pinilit, tinakot, pinainom mo ng pampatulog para wala na talagang kaano-ano yung babae, tapos saka mo, ginalaw. Yun ang sinasabi na rape. O di kaya, naglalakad yung bata, kinuha mo, dinala mo dun sa informal, doon mo, ginawan ng hindi maganda. Yun ang tinatawag na rape. Pinilit ang rape. Hindi yung kayo ay, mukha ka, tumatong, diba? Yun kasi yung ang notion kasi nila, basta may nangyari, rape agad. Ang rape is dapat pinilit ka. Kung hindi ka pinilit, hindi papasok sa rape yun. Kung nagkaroon kayo ng sexual intercourse, pero mag-jowa kayo, o nagkakaintindihan kayo, mga TCU, gano'n, o kaya nagpapabayad ka, minor ka, papasok lang siya sa 7610, sexual abuse. Naintindihan? Naintindihan? Mama, ano gagawin ko? Iligawan ko yung mga depende din yun. Kasi pag sinabi ng jowa niyo na ayaw niya, kasi sa medical natin, itanggi man ninyo o hindi. Kaya nabubuo yung mga babae na gumagawa din ng kwento at mga lalaki na nagsasabi na binusto ng babae yung ginawa sa kanya. Kasi pag medical ninyo, makikita ko may lacerations. Ilan ang minor dito? Ilan sa ba kayo? Magtakip ka lang kayo ngayong minor. Uy, tas gano'n ba? Minor kayo? Yung mga hindi minor, ang makinig, yung mga minor, tapan nyo yung tainga nyo. Ganito ha? Paano nagkakaroon ng lacerations? Pagka kasi hindi basa, ang papasukan nyo, hindi madulas, magkakaroon ng gasgas. Tama? Diba? Pag rough road, nagkakasgasan yung gulong. Kaya ang babae kahit sabihin niya, kung naglalaki ako malapit sa kanya, hindi makikita sa kitang sa kitang sa malaki. Kaya ng anak, hindi nyo pasok, kung hindi malaki. Mas mahaba pa yung sex. Hindi nyo makikita yung hindi ko. O mamaya sabihin nila, may naproba dito dahil wala may sasabi ko. Kasi baka naman yung parang ginagawa. Kasi yung sigat niya, ano ba magandang? So, ito lang sabihin ko, ito ay virgin. Unang ano lang sa'yo, masakit yung hindi masarap. Naintindihan? Kaya kung
I'll read the certificate. Ang certificate ng pagpapahalaga ay ginagawad kay Ma'am Lindsay Reynos bilang pagpapahalaga at pagkilala sa kanyang mahalagang ambag at tapat ng pagsilbis bilang tagapagsalita sa Linggo ng Kabataan 2025. Sa mga seminar na ginanap noong ika-9 ng Agosto 2025 sa bulwagan ng Barangay Wakas, Oroviles 2, Wakas, Bukay, Bulacan hinggil sa anti-drugs and social protection. Ang kanyang kaalaman at dedikasyon sa mga temang ito ay nagbigay inspirasyon at nagpalawak ng mga kamalayan ng ating kabataan upang maging responsableng membro ng komunidad. And once again, kay Ma'am Lindsay Reynos po, palakpakan po natin. I-picture ka. Para kain tayo mga ka-friendship. Ayan. Menudo. And then, meron tayo ditong burger steak.
So, kain po. Kain.